so next, ano yung hinahanap? Last na, the location from point O of the vertical component of hydrostatic force. And so yung location niya papuntang point O. Okay. Drawing ko ulit. Dami ng drawing Baka kasi makalat pag pinagsama-sama ko Kaya tinitigisa ko na lang. Yan. 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 Kung meron tayo dito, yan yung ating Fy. Ito yung ating Fx. Diba? Yan si Fy. Ito si Fx. Si point O ay nandito. Yan. Diyan yung ating point O. So, ano daw yung distance ni Fy? So, yung distance na yun na hinihingi niya ay ito. Yan. Sabihin natin yan na lang na x. So, paano mo hinahanapin yung distance na yan? So, para mahanap yan, magsa-summation moment lang ulit tayo ng forces papunta kay point O para makuha yung distance x. So, dapat alam muna natin yung distance ni f of x papunta din kay point O. Ito, sabihin natin na y yan. Paano natin hahanapin yung distance na yan? So, di ba, ang force is, pag sa plane surface, di ba ang force, kung ito yan, drawing ko na mas maayos. Katulad ng kanina. Yan. Yan. Yung force Fx natin is located yan saan? Sa CG nung ating plane surface. So, ito ay CP pala, sa center of pressure ng ating plane surface. Dito yung ating CG. Yan. Yung CG na yan, alam na natin yung value. Yan yung 3 sin 60 na ginamit natin kanina sa formula. Tapos, ano nga ulit yung distance na yan? Yung distance na yan is yung E. Yan. Tapos, pag nakuha natin yung E na yan, makukuha na natin yung distance niya dito sa baba. Which is, yun yung ating hinahanap na y. Paano natin yung mahanap? Yung total height natin is 6 sin 60, di ba? So, ito yun. 6 sin 60. Bawas lang natin yung kalahati na 3 sin 60 at ibawas pa natin yung E. Yan na yung ating y. So, kunin muna natin si E. So, paano nga ulit kukunin si E? Di ba may formula naman tayo? Ano yung formula ni E? Yan yung ginamit natin na gamma ng water or ng liquid. Ano ba ang gamma natin dito? Ang gamma natin ay 9.81 lang ulit. 9.81 times the Ig. Sulat ko muna yung formula na lang. Yan. So, di ba meron tayo ditong gamma Ig sin theta all over F. Yan, nakuha na kasi natin yung F. Yung gagamitin nating F dito is yung sa Fx, syempre. Kasi siya yung nakaproject dito sa ating area na to. Siya yung tumutok dyan di ba? Ito siya yung nandyan. Kanya force yan yung nakatutok sa ating plane. Okay, kunin natin yan. So, yan ay E is equal to, yung gamma is 9.81 Ig. Yung Ig is ibibase natin dun sa shape na nabuo. Yung shape lang na nabuo dito is rectangle. So, ang rectangle, ang base natin is 10 meters. Base 10 times height na, ito, 6 sin 60. 6 sin 60 cube all over 12 sin, anong angle natin? Sin 90. So, kapag 90, diba? Sin 90 is equal lang sa 1. Okay, so hindi ko na isulat yan. Over f of x. Yung f of x na nakuha natin dito, 1324.35. 1324.25 ba? 35. So, E is equal to 9.81 times 1 10
6 sine 60 cube all over 12. Yan. 0.8660 meters. Yan. So, kunin na natin si y. Ang value ngayon ni y is 6 sine 60 minus 3 sine 60 minus 0.8660. Ito yan. Yan. So, si y is equal sa 6 sine 60 minus f50. Yan. 1.7321 meters. Okay. So, ito yung 1.7321 meters. So, pag nag-summation tayo ngayon ng forces papunta kay O, is ang magiging unknown na lang natin ay itong ating x. Kasi meron na tayong value ni Fy, meron rin tayong value ni f of x. Okay, so baka merong mga nagtataka, bakit sir hindi mo nilagay yung resultant force? Di ba meron kasi tayong sinabi kanina na meron ditong resultant force na F. Yan. So, kaya na natin hindi sinama yung resultant force na F is na-divide na kasi natin yan. Kumbaga, itong F of X at Fy, yan na yung components ni resultant force kapag hinati natin siya sa dalawa. So, kapag meron ka ng Fy at Fx, itong ating F is wala na yung F natin. Yan na yung F natin, kumbaga. Yung F of X at Fy, yan na yung F pag pinagsama. Mamaya kunin natin yung F natin total. Kunin lang muna natin itong hinahanap sa problem na value ni X. So, ang gagawin natin, summation of moment at O equal to 0. So, clockwise is equal to counterclockwise. So, tingnan natin dito. Meron tayong clockwise at meron tayong counterclockwise. So, yung clockwise muna, unahin natin yung kay f of x. So, si f of x natin, anong value? 1324.35. So, 1324.35 multiplied by its distance, perpendicular distance, papunta kay O. Yun yung y na kinuha natin. 1.7321. 1.7321 equal to dun sa counterclockwise natin na Fy. So, ano yung value ng Fy natin? Hanapin ko lang. 447,001. 447,001 multiplied by the distance x. Yan yung distance na hinahanap natin. Yan, itong x na to. So, makuha na natin. X is equal to 1324.35 multiplied by 1.7321 divided by 44.7001. Yan, okay. So, yan na yung makuha nating X. 5.1583 meters. Yan, okay. So, yan na yung hinahanap dun sa ating problem. Yan na si number 3. Okay, so dagdagan lang natin konti. Paano pag hinahanap yung resultant force? So, para hanapin lang yung resultant force is i-drawing ko lang muna ulit yung forces natin. Kung di ba nakaganyan yan. Ito si Fy. Ito si Fx. Yan. Ito yung ating F. So, parang bubuo lang tayo ng triangle dyan. Kasi ito, yung pwede mong ilipat naman yan dyan eh, para makita. Ayan o, parang ganyan. Same lang yan. Ito yung ating Fx. Ito lang din yung ating Fy. Ayan, kasi Fy. Ito lang din si Fx. Ayan, so parang bumuo ko lang ng triangle. Ito. Ayan, kahit saan dyan. Pwede naman. So, si Fy mo talaga dyan ay, kung titignan natin yung lengths,
si F. Yan. So kung nakita nyo yung triangle, pwede natin gamitin ng Pythagorean theorem. Yan. So square root lang ng fx squared plus fy squared. So kunin natin yung dito sa problem natin, square root of fx natin 1324.35 squared plus 444.7001 squared. F is equal to 1 square root of 1324.35 squared plus 444.7001 squared. Yun ay 1397.0186 kilonewtons. Okay, so yan yung resultant force kapag hinahanap sa problem.